Hi guys! Welcome back to my channel. Again, my name is Jap. Kumusta po kayong lahat? So yan guys, maraming salamat po sa walang sawang pagsubaybay sa ating pong daily love reading. And kung ikaw ay bago pa lang sa ating channel, ayan, mag-subscribe na po kayo. Then i-click mo na rin yung ating notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong upload. So yan guys, pasensya na kung hindi ako nakagawa ng video ng maaga-aga, no? Late. Sobrang sakit ng ulo ko kagabi. Pati batok ko. Ayan, feeling ko magkakasakit ako. And sobrang sakit din ng lalamunan ko. Yan, trangkaso siguro. Okay, so yan, pasensya na kung bakit late. And yun ang dahilan. Sobrang sakit ng ulo ko. Ngayon, kung makikita niyo ako guys, tatat ako ng salompa sa ulo. Okay, so tignan natin kanina bang love reading itong masasagap natin ngayon. Kanina bang love reading itong masasagap natin ngayon. Okay. Kiss on a ring. So, eto guys, pwedeng meron kang nakakasalamuhan na bago nyo. Parang, nandun kayo sa talking stage nitong person na to. And sinasabi lang dito guys, pwede mag-alangan ka dyan sa taong yan kung ikaw, kung kayo ay nasa talking stage pa, no? Nakikita ko sa inyo na baka mag-alangan ka sa kanya. Okay? Isa na rito guys is dahil magulo ka mag-isip. And parang hindi mo alam kung anong gusto mong gawin. Like, nag-enjoy ka naman eh. Hindi ka naman para ma-pressure. So, siguro tinitignan mo kung ano yung mga pwedeng consequences kung sakaling mag-commit ka na sa relationship, no? Kung ano yung mga bagay na nagpapasaya sa inyo na nag-iisa ka at ano yung pwede mo nang limitahan once na in relationship ka na. Yun yung pinapakita dyan. So, yes, tama naman yun. I-consider mo rin yung mga ganyang bagay para hindi ka na mahirapan, okay? Sige, tignan pa natin kanina tong love reading. Kasi parang ang gusto nyo lang guys, maglibang muna. Ayan, parang hindi magmadali. Okay lang din naman yun. Tignan natin kanina tong love reading. So, ayan guys, twin flame. So, possible na itong taong to, nakausap mo ngayon, kadil mo ngayon is twin flame mo. Okay? So, iba sa inyo guys, pwede in relationship na kayo nung kausap mo. Or, ano ba? Pwede kasi bago-bago pa lang to guys. And, alam naman natin guys, ang yin-yang, ayun o, yin-yang, pwedeng opposite sign mo to. For example, Aries ka, Libra siya. Mga ganun. So, tignan nyo guys sa Google, yung opposite sign nyo. Opposite zodiac sign. Tapos, lagay mo yung zodiac sign mo. For example, Cancer ka, tapos opposite sign ng Cancer. Kasi, baka zodiac sign ng person mo yung lumabas. So, I think, twin flame mo siya. Okay? Tignan natin. Kaya medyo magka-vibes din kayo ng person mo. Kung bakit parang medyo nagkakaintindihan din kayo. Kasi, ayan na nga, twin flame kayo. So, kaya twin flame kaysa soulmate. Healing heart. So, alam nyo, itong taong to, nasasaktan sa inyo to. Okay, ayan o. Nasasaktan siya, nahihirapan siya. Medyo distant siya sa connection yung dalawa. And yung malinaw na pinapakita sa kanya kung bakit siya guys nagiging distant. Parang ano, ang dami niyang trauma na pinagdaanan sa past relationship niya or pwedeng sa family niya, pwedeng sa trabaho niya, kung saan siya guys na trauma. So, yung malinaw na pinapakita sa akin dito guys, is parang nandun siya sa point na parang mas pinipili niya munang i-heal and nakikita kanya na someone na natutulungan mo siya na maka-move on, no? Na maka-recover sa kung ano man yung pinagdadaanan niya ngayon. Yun yung pinapakita dyan. Okay? So, ang problema lang kasi guys, grabe yung trust issue na itong taong to, no? Na yes, galing nga siya sa toxic na relationship. So, expect mo, parang paranoid siya
pagdating to sa relationship niya. Napaka-clingy niya, napaka-sweet niya. Um, Nandun ka sa point na sobrang gumaan yung loob niya sa inyo and takot na siyang maiwan mo. Okay? So, ayan, lagot ka. Takot na tong taong to na mawala sa'yo. Okay? Or mawala ka sa kanya. Kanina tong love reading spirit guide. Actually, ito guys, copy na to, parang ending and new beginning siya. Yan o, ending, bring new beginnings. So, ibig sabihin, may natapos na, pwedeng nakaalis ka na sa toxic na relationship, meron ka ng panibagong option. So, kailangan mo na daw munang mag-move forward. Kailangan mo na daw muna na isang tabi lahat ng mga nagbablock sa energy mo para i-pursue mo yung mga bagong opportunity, no? So, yun yung pinapakita dyan, guys, na kailangan mong i-consider dito is yung mga, ano pa ba yung mga dapat mong baguhin? Ano pa ba yung mga dapat mong i-consider, no? So, guys, may pagbabago ako nakikita rito, lalo na pagdating sa pamumuhay mo. And, ayan, kung ikaw ay broken-hearted ngayon, parang hindi ka pa rin makalimot sa ex mo, nagiging masaya ka naman at unti-unti mo na rin naman ang tinatanggap. Pero guys, sinasabi rito, wag mo naman daw hadlangan yung sarili mo na maging masaya. Wag mo ipagkait sa sarili mo na, parang wag mo ipagkait sa sarili mo na deserve mo to, worth it to para sa'yo. So, pwede kasi ikaw mismo nagli-limit sa sarili mo nun. Pinagkakait mo sa sarili mo yun. Meron ka namang option. Okay? Tignan natin. Ayan. May nakikita ako dito guys, may napipicture ka pa rin sa past, no? May mga naalala ka pa rin, may mga bagay na parang namimiss mo pa rin. Parang hinahabol ka ng nakaraan. Alam mo yung kantang multo? Minumulto na ako ng damdamin ko. Parang ganon. Yun yung lyrics mo. Hindi ko alam guys, kantahin yun. Sorry naman. Basta yun, yun yung kanta na yun. Parang may nangyari sa nakaraan mo na ang hirap mag-detach. And parang hinahabol ka nun nung nakaraan na yun. Gusto mo pa rin siya ma-experience. Pero hindi na pwede. Sobrang limitado. Parang feeling mo, limit na lahat ng galaw mo. Okay? So, may nakakaalala sa'yo dito na someone na nag-end na, no? Kasi, no, may nakatingin sa'yo, looking at your photos, missing you, nostalgia, make new memories. So, kaya ganyan, guys. Sabi ko nga sa inyo, ba't parang hinihila ka pa rin sa nakaraan? Bakit may mga past memories na parang namimiss mo na sana nandun ulit ako sa past na yan. Gusto kong enjoy, ganyan. Gusto kong maranasan. Guys, kung may mga telepathy na nangyayari sa inyo, bigla ka may random na tao or pwede, ito person mo mismo, bigla mong naaalala nang hindi mo naman na guys talaga siya naaalala dapat, diba? So, ibig sabihin lang yan, guys, namimiss ka ng taong yan, nagte-telepathy yung energy nila lang. Okay? Tignan natin. Kanina itong love reading, meron tayong seduction. Ang problema lang kasi, guys, nagkaroon ng third party pala. Na-tempt to sa iba, no? Ayan. And meron tayong talking. Interested, conversing, more awaited message, arrive, text, call, email, hovering. So, actually guys, ito ha, parang piling mo kinalimutan ka niya, hindi na siya gano'n nag-update. Bakit parang hindi ka na niya guys gano'n kinakausap. So, medyo na-frustrate ka kasi parang lagi ka na lang nag-aantay sa message nitong taong to na parang hindi naman guys interesado sa inyo. Yun yung pinapakita dyan. Meron tayong the snake. So, yung pinapakita rito guys, competition, enemy, clever, malicious, look over your shoulder, the other woman. Ako, eto na. I think itong past person na to, ayan, alam mo kumilala ka na muna ng tao, ng bago. Okay? Kung nag-enjoy ka naman ng single, enjoy mo muna. Huwag ka munang magmadali na pumasok sa relationship kung hindi ka pa talaga totally ready. Kasi ito may nakikita ko ditong someone from the past, no? Pwedeng iniwan ka na ng taong to. Meron na yung ibang karelasyon or pwedeng third party niya to. Kasi seduction nandito eh. So,
may third party dyan, guys, na hanggang ngayon, siya yung nag-i-stock sa inyo. Ang laki ng insecurity sa'yo ng third party. Okay? Wala naman ako nakakita parang matinding pagtatalo sa pagitan nilang dalawa. Pero nai-insecure sa'yo. Kasi, napipil siguro ng third party, medyo napuprostrate siya dun sa connection nila, na bakit parang yung ginawa ng person mo sa'yo na nanlalamig is nangyayari na rin sa kanya. Nanlalamig na rin sa kanya, di na rin gano'ng kinakausap. So, na-experience na niya, guys. Okay, so, ayan. Okay, grabe yung insecurity sa'yo ng person. Nung third party na insecure sa'yo ngayon, titignan natin yung energy, ha? Na-insecure sa inyo. Ni-stalk ka. Ayan, baka meron kang stalker na, ha? Parang napapaisip ka, bakit parang may tumitingin sa akin. Tumitingin sa my day ko. So, ayan. May nag-a-add sa inyo ng mga dummy account. Ayan. May nag-i-stalk sa TikTok mo or sa saan mang social media mo. Okay, tignan pa natin. Nararamdaman sa'yo ng person na nasa isip mo ngayon. So, ayan, banggitin mo sa isip mo ng 3 beses yung person na gusto mo makita natin, ano yung nararamdaman sa inyo. Okay? Isipin mo na 3 beses yung pangalan ng person mo. Titignan natin ano yung nararamdaman sa inyo. Nararamdaman sa'yo. Take the leap, the fool. Niloko ka nito. Yung nararamdaman niya sa inyo, guys, akala niya may magbabago. May magbabago sa connection yung dalawa. May magbabago sa pamumuhay niya dahil sa panloloko, sa pagpapaikot na ginawa niya sa inyo. Pero ano lang to, guys, para lang din talaga to sa sarili niya kung bakit niya yan ginawa. Okay, ayan no. The fool. Okay, so yun yung pinapakita sa kanito. Nararamdaman sa'yo ng person mo ngayon. Naalala niya yung panloloko ginawa niya sa inyo. Niloko ka nito. And I think dahil sa pera kung bakit kanya niloko, kung bakit kanya iniwan, naghangad siya ng mataas. Okay, napagod to sa pagiging mahirap. Napagod to sa sitwasyon na meron kayo. Pwede ikaw yung nag-suffer lang ng mag-isa. Like, iniwan kanyang lumulubog yung bangka mo. Na parang habang sinasalba niya yung sarili niya, ikaw at siguro kung may mga anak kayo, ikaw at yung mga anak nyo, guys, lumulubog kayo doon sa bangka na yon. Na parang mas iniisip niya lang yung sarili niya na siya magkakapera sa iba. Iniisip niya lang yung future niya. Tapos parang pinabayaan ka. Okay, pinabayaan ka nitong person mo. Na, wait, ako din naman, naghihirap pa. Parang ganun. Ako rin naman nagsasuffer. Pero hindi naman ako sumuko. Ganun talaga ang buhay, guys. Life is unfair. Lalo na kung yung taong pipiliin niyo sa buhay niyo, guys, ay walang kwenta. Walang silbi. Sarili lang nila yung iniisip nila. So, ayan. Diba? Yan ang tingin sa'yo ng person mo. Tignan natin, or nararamdaman. Ano naman yung tingin sa'yo ng person mo? Tingin ni person sa'yo. Meron tayong temperance, just breathe. So, may confrontation na nangyari, nahuli mo. Todo deny pa rin siya, guys. Or, pwedeng meron na siya nakakausap nun habang hindi na maayos yung relasyon nyo. Then, ang dating sa kanya, hindi siya nagloko, hindi siya nagkaroon ng iba, hindi siya nagkaroon ng third party. Yun yung nilalaban niya, pero nagkaroon. Okay? So, kung nagkaroon ng confrontation dito guys, tinatanggi pa rin niya ng person mo. Okay. So, ayan, kung paano ka tignan ng person mo, parang until now, naisip niya pa rin kung ano yung ginawa niya sa inyo, no? And, nahihiya siya. Oo, baka sabihin mo, nahiya pa siya, inagawa na nga niya. Nakakaramdam din siya, guys, ng hiya kasi parang nagigilty rin to. Oo, nagigilty rin siya na parang magkaroon ng kaaway, may mga magalit sa kanya. So, yun yung pinapakita sa akin dyan, guys. Okay? So, titignan natin ano naman yung magiging plano ng person mo na to sa magiging connection niya ulit. Or kung meron man, guys, okay? Anong plano niya? Kahit walang connection. Anong plano niya? Anong gagawin niya? Surrender, the hang one. So, i-give up ka na lang talaga niya. Yun yung plano niya rito. And yun na lang yung naisip niya na talagang masakit yung ginawa niya and i-give up ka na lang niya. Sobrang nalagay na siya sa komplikadong sitwasyon. Sa halip na parang dapat ikaw yung pinili niya, is parang ikaw na lang yung na-let go niya. Okay? So, yun yung pinapakita sa akin na yan, no, indecision. Hindi siya makapag-decide eh. So, ngayon, na nangyayari,
parang mali siya nang naging decision niya. Ano ba yung nangyayari ngayon, di ba? Parang nai-insecure pa sa inyo yung third party. Other person na involved doon sa love triangle nyo. Okay? So, ayan. Di lang kasi talaga siya makapag-decide. Pwede kasing ikaw yung galit na galit. Nakikita niya sa tension mo na parang hindi mo na siya mapapatawad. So, ano yung nangyari? Let go ka na lang. Okay? Titignan natin ano naman yung ano naman yung magiging outcome sa side ni person. Outcome. Meron tayong endings. Need. Ayun o. So, yung ending nito guys, parang naghanap pa rin talaga siya ng pangangailangan niya. Yung pangangailangan niya yung pera. And mas pinili niya yung mas magiging practical, no? Or, mas pinili niya kung ano yung, or kung sino yung mapapakinabangan niya. And feeling niya, hindi kanya mapapakinabangan eh. Kaya nga ikaw na lang yung nilet go. Okay? So, ito, malaki yung magiging pakinabang niya rito. So, ang hirap kasi kung yun lang yung iikot sa kanila, tignan mo, nangyayari, parang napaglalaruan lang nila isa't isa. Yes, nag-enjoy kasi nakuha nila yung gusto nila kasi may pera sila. Pero, sa totoo lang guys, doon lang naman umiikot yung relationship nila. Pag nawala yun, parang hindi na rin magiging maayos to. Subject na sa side ni person. Virgo, Cancer, Aries, Gemini, Leo, Taurus. Sagittarius, Virgo, Scorpio, Cancer, Leo, and Aries energy. Cancer, Virgo, Sagittarius, Scorpio, Aquarius, and Libra energy. Sa side mo naman, ano yung nararamdaman mo? Sa person mo ngayon na iniisip mo, no? Ano nararamdaman mo kay person mo ngayon? Abundance. So, mataas ang ambition niya. Yung talaga, no, nakikita mo siya na someone na ambitious. Nakikita mo siya na someone na medyo narcissistic, marami siyang taong nasasaktan sa taas ng ambisyon niya. Okay? So, nayayabangan ka sa taong to. And iirita ka rin, bakit siya ganyan. Okay? So, tignan natin, ano naman yung okay. Tignan natin, ano naman yung tingin mo kay person mo ngayon. Meron tayo intellect. Matalino naman siya. Ganun mo siya nakikita. Sabi, ang galing niya magtago, ang galing niya magpaikot. Matalino ka talagang tao. Parang ganun. Okay? So, na-amaze ka sa pinagagawa niya. Yung parang yung na-amaze ka na naasar ka sa kanya kasi bakit ka napaikot. Okay? Ano yung plano mo? Victory. So, yun. Ang nakikita ko magiging plano mo rito is maging successful. Hindi na para balikan pa tong taong to. Ang nakikita ko sa'yo, parang gusto mo na lang din ma-achieve yung mga goal mo. Okay? Nakikita ko sa'yo na gusto mong ipanalo yung laban na to. Ayan o. Perspective. Okay? So, I think maraming opportunity yung dumarating sa inyo nung nawala sa si person na to. Mas naging maunlad pa yung pamumuhay. Tignan natin yung outcome sa side mo. Intellect. Matalino ka eh. Sa totoo lang, hindi mo lang nakikita na matalino ka kasi ang pinapakita sa akin dito, yung pinamukha sa'yo ng person mo, kung ano ka lang at kung hanggang saan ka lang. So, parang yun yung na-absorb mo na, ay, hanggang dito lang talaga ako. So, di ba? Okay, so, adjust sa'yo sa side mo. Pero guys, ang daming opportunity dumarating sa inyo. And maski yung person mo, na-amaze, no? Ay malakas ang energy ng Taurus sa side mo, Aries, Gemini, Cancer, Virgo, and Leo energy. Meron tayong Libra, Capricorn, Pisces, Taurus, Sagittarius, and Leo. Okay, Leo, Taurus, Capricorn, Pisces, and Sagittarius energy. So, tignan natin guys, saan napapunta tong connection na to. Saan na kayo papunta? Meron tayong stop repeating the same thing again. Ay, biglang tumalak to. It's not a big deal. So, di ba? Wala na sa'yo to. Okay, naka-move on ka na, naka-recover ka na, wala na sa'yo to. And got the drink. Ayan. So, nag-enjoy ka kasama yung mga friends, party-party or family. Mas na-enjoy mo yung buhay na meron ka ngayon.
Okay, yun yung pinapakita sa akin dyan, guys. So, tignan natin yung love advice. Meron tayong retreat. Okay, so may mga kinikilala ka nga, no, ka-talking stage. Meron tayong honeymoon. Oh. Meron tayong love yourself first. So, yes, meron ka mga kinakausap, pero mas pinapakita sa akin dito, guys, na mas ine-enjoy mo yung ganito and mas mahal mo yung sarili mo. Mas pinoprotektahan mo yung sarili mo. Okay, tignan natin, guys, yung message ng person mo. You came closer than anyone. I will wait for a sign from you. Blinak mo na yan. I am afraid to contact you. So, di ba? Frustrated yung na-feel nila ngayon ng third party, guys. And parang balakid ka sa pamumuhay nila ngayon. So, yan guys. Ito lang po ang inyong daily love reading. Bukas po lahat. God bless and love you. Bye-bye.